Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Isa ako sa mga bumabati ko talaga kay Duque. Galit na galit sa akin yung mga DDS. Galit na galit sila sa akin. Sabi, ba't mo binibira si Duque? Ano yan? Tiwala ang Pangulo dyan, etc. What have you? Okay. No problem. Kayo, tiwala kayo. Pero ako hindi. So, para sa akin mga kotsero, para sa akin, this is vindication. Vindication para sa akin mga kotsero. Kaya ako, nung nabalitaan ko to kahapon, parang, uy, happy. This is vindication for me. Napatunayan na ako ay tama na naman. Alam niyo mga kotsero, ganito lang naman sa channel ko eh. So umpisa, mabubisit kayo sa akin kasi may mga sinasabi ako hindi niya magugustuhan. But eventually, as time goes on, mapapatunayan niyo sa sarili niyo na, ay, tama pala si Coach. Ay, tama pala siya. Puntahan natin no, kay Duque. Exciting to, gusto ko to. Sana ma-publicize yung hearing, no? Ganda na ito, pag-public hearing. Anyway, eto, puntahan natin yung topic. Si Ombudsman. Si Martires to, di ba? Si Martires. Ombudsman orders graft traps versus Duque and Lau over 41 billion fund transfer. Sinasabi natin. Mga kotsero, kung nakakalimutan nyo na, ito yung sa Parmali. Ombudsman has ordered the filing of graft charges against former Health Secretary Francisco Duque III and former Budget Secretary Christopher Lau over the alleged irregular transfer over 41 billion for the procurement of COVID-19 supplies in March 2020. Yan ang nangyari dyan. Mga kotsero, ito, let's break this down ng konti. Si Duque, bata ni GMA yan. Panahon pa ni GMA yan si Duque. Bata ni GMA yan. Si Lau naman, bata to ng Davao Boys. Isa sa mga Davao Boys. Hindi ko lang ma-confirm kung kanino. Parang Bongo yata. Pero bata yan ng Davao Boys. Isa sa kanila. alam niyo na ngayon kung bakit may ganun. In a separate decision on the administrative complaint against them, so dalawang decision, isang criminal charge, actually this is special law, graft and corruption. Tsaka isang administrative complaint, meaning civil service. Kaso sa civil service yan. Against them, the Ombudsman also found Duque and Lau guilty of grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the service. Tapos, ito, dismiss yung sa kanila, dismiss. Swerte. Babalikan natin itong sa 41 billion. Pero, balikan muna natin yung kaso ng Parmali. Para lang ma-refresh ang ating mga alaala. Alam niyo naman, 2020 pa to, 4 years na ang lumipas. Noong pandemic, mga kotsero, ang daming kabalbalan na nangyari sa Duterte admin. As in, sobrang daming kabalbalan na naganap. Sobrang dami. Overpriced laptops, overpriced na cameras, overpriced na medical supplies, overpriced na, ano pa ba? Daming kabalbalan nun. Panahon ng pandemic. Daming kabalbalan nun. And syempre, dahil emergency, all of them, gusto nilang i-take advantage yung mga bagay-bagay. Tsaka emergency fund eh. Sa emergency fund, mabilisan ng dyan, transaksyonan dyan eh. Syempre, emergency, wala ka namang magagawa. So, siya, tinitake advantage talaga. Ng mga panahon na yun. So, noong panahon ng COVID, tinake advantage yung mga politikong corrupt yung pandemya. Isa doon yung Parmali. At ang gumamit dito ay si PSDBM at si DOH. So, ano nangyari? Naglalabas sila ng mga kontrata. Milyon-milyon ang amount, Ang dami niya, no? Millions upon millions of pesos. Simula March hanggang July. Lahat yan. Tapos, meron pa dito, actually, inano lang. Inorganize lang para hindi masyado mabigat sa kaliwa. Ayan, lahat yan. Ito yung mga in-order. Ang total niyan, mga kotsero, is around 60-something billion. 67 billion yata, if I'm not mistaken. Pero, meron kasing nahuli ang COA. May nahuli ang COA. Ang nahuli ng COA, mga kotsero, ay nasa 41 to 42 billion. Among the deficiencies flagged by COA was the 42 billion for COVID supplies that were transferred by the DOH to the procurement service of the Department of Budget and Management o PSDBM. Si PSDBM, mga kotsero, ang humahandle during that time sa kanilang procurement service ay si Lau. So, the PSDBM handles large-scale procurements for the government during the pandemic
including COVID supplies. Government agencies, on the other hand, can purchase supplies from the PSDBM instead of dealing directly with private suppliers. So, basically, si PSDBM ang middleman pero representing the government. So, halimbawa, during this time, kailangan ng COVID supplies. Ang bibili ng ng produkto, si PSDBM. Large, malakihan yun, as in bulk. Malakihan ng order yon. Tapos, si DOH, halimbawa, meron silang website, si PSDBM, merong website, na parang Lazada. Parang shopping app. Tapos, i-click mo lang doon. Ilan ang kailangan mo? Click. Or ita-type mo na lang, 2,000 pieces. Ganyan. Tapos doon nila o-orderin. So, si PSDBM ang nakikipag-negotiate kay suppliers, etc. For whatever reason. At ang primary purpose niyan, mga kotsero, para isa lang ang kausap ng mga private companies. Para isa lang ang kausap. So, hindi kumbaga para number one, ma-expedite mo yung ordering process. Pangalawa, ma-minimize mo rin yung monopoly. Kasi kung halimbawa, mayroong mga malalaking kumpanya na kaya maipag-deal directly sa mga iba't ibang ahensya, pwede ma-monopolize niya yung pagsusupply sa gobyerno. So, ang ginagawa ni PSDBM is to prevent that. So sila, si PSDBM, direkta magpapabid out, may mga magbibid, tapos kung sino yung pinakamura sa kanila lahat, yun ang kukunin. Ngayon, apparently, mga kotsero, meron hong kabalbalang naganap. Binibili nila ng mahal. Pero sa totoong buhay, mura lang siya. Ganun po yun. Yun po yun ang nangyayari doon. Tapos, this triggered the Senate Blue Ribbon Committee investigation into the use of pandemic funds by the DOH, focusing on the 42 billion fund transfer between the DOH and PSDBM and allegations of price markups in the procurement of PPE sets and the murky backgrounds of the suppliers that cornered bulk of the supply contracts. Apparently, di ba nalaman natin dito na si Farmally is very, very shady. Una, wala siyang maayos na capitalization. Ano bang nangyari? Apparently, it was found during sa hearing na yung wala siyang pera talaga. Wala siyang pera. Tapos yung board of directors, parang inutang yata nila yung pera para buuin lang yung kumpanya. And wala siyang history. Wala siyang history of dealing with these kinds of medical equipment. Walang ganon. So from April to June, kumita na ng 393 million ang Farmally. 393 million. So almost half a billion already. Tapos, mas mahal yung mga nila, supplies. Mas mahal yung mga supplies. Bakit mo, which is weird, mga kotsero. Alam niyo kung bakit? Kaya ka nagpapabid Kasi, pag nagpapabid ka, kailangan, ang aalamin mo kung sino yung may pinakamura. Hindi lang yun. Siyempre, meron ka pa ibang standards na hingiin. Dapat ganito yung quality, dapat ganito yung estilo, etc. Ganito yung i-deliver mo, etc. So, hindi lang naman yun yung factor. Pero mga kotsero, nakakatawa lang na ang pinakamura, si EMS Component Assembly at 13.50 ang isang face mask. 13 pesos 50 centavos. Pero ang kontrata binigay kay Farmally na 27 pesos ang isang face mask. So sa palagay nyo, ano nangyari dyan? Minark up. Sabihin natin, ang presyo ni Farmally talaga sa face mask is around this number, 13 pesos and 50 centavos. Magkano pinatong niya? Para ma-achieve niya yung 27. O di 13.50 din. 100% ang kanyang kita. 100% pala ang kanyang patong. 100% ang kanyang pinatong. And take note mga kotsero, take note. Kapag nag-bid ka, pag pumasok ka sa bidding, etong 13.50 mo, may kita ka na dyan. Kasama na dyan yung kita mo. Kasi ito sa presyo ng 13.50, ito na yung cost mo plus the profit ng margins mo, yung 30% na margin. Kasama na yan dyan sa 13.50. So ibig sabihin, baka hindi pa 13.50 yung final price mo. I mean the price of the product. Baka nasa 5 or 7 pesos lang yung produkto mismo ng mask. Pero syempre, i-deliver mo, magbabayad ka ng truck, magbabayad ka ng gasolina, magbabayad ka ng kung ano-ano. Tapos pagpapatong mo pa ng kita mo, syempre magpa-margins ka, mga 20 to 30%. Mag-ending ka sa 13.50. So imagine niyo mga kotsero kung magkano yung kinita ng kung sino mang nangurap dyan. Sabihin nyo, 13.50 lang pala yung kinikita kada mask Boy, kada mask. Ilang mask ang ino-order ng gobyerno? Computin nyo, 1 million. Sabihin natin 1 million sa isang araw. Maraming gagamit 1 million sa isang araw. 27.72 times 1 million. 27 million. 27,720,000 most probably. Times 1 million lang naman hindi lang naman 1 million ang o-orderin yan. So isabihin sa 27 million, sabihin natin sa 1 million na in-order nila. 27 million ang cost. Pinatungan pa nga ng doble, 13.50. So isabihin 13,500,000 ang tinake home sa isang araw. Ganun kaorap, ganun katigas ang mukha ni Duque. And take note, all of these things are happening during a widespread pandemic. Pandemya to.
Lahat ng tao nahihirapan. Kahit yung mga mayayaman, nahihirapan. May pera na yun ha, mayayaman na yung mga yun. Nahihirapan. Eh si Coco Martin nga, nagre-reklamo eh. Ano sinabi ni Coco Martin? Pag ang pamilya ko nagutom. Kasi naman, napakomment ka ako nun eh. Sabi ko, pag ang pamilya mo nagutom, magbenta ka ng kotse mo. Lang yato, sisisi mo sa gobyerno. Oo nga naman, tama. Panahon. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Gio, peace out.